Mukhang matindi, hindi ba? Ngunit sa sandaling ito, ang ina na pulaka na si MA ay humaharap sa pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Ang kanyang 25 taong gulang na anak na babae, na walang direksyon mula pagkabata, bumagsak sa universidad at hindi nagtatagal sa trabaho, ay biglang nagpahayag ng kanyang plano na manirahan sa Pilipinas. Ang mas nakakagulat pa, tinanggihan niya ang isang mapagbigay na alok ng kasal mula sa isang lokal na kababayan, isinakripisyo ang isang matatag na kasal, isang mayaman na pamilya, at isang garantisadong kinabukasan para sa estrangherong bansa na iyon. Ano ang magagawa mo roon? Hindi maunawaan ni MA. Ngunit pagkaraan ng isang taon, nang mismong tumapak ang inang ito sa lupa ng Pilipinas at makita ang anak, lubos na nabaligtad ang lahat ng kanyang iniisip. Nawala na ang dating walang lakas at nalilitong bata. Pinili niya ang sarili niyang landas, hindi ang inaasahan sa kanya. Ano ang eksaktong naranasan ng dalagang pulaka na ito sa Pilipinas? Bakit nagbago ng husto ang saloobin ng ina na dating tumututol? Ngayon, makinig tayo sa kwento ng paglago na ito na naglakbay sa halos 8,000 kilometro. Ako si MA, naninirahan sa Warsaw, Poland at namumuhay ng ordinaryo. Kung tutuusin, hindi naman talaga ordinaryo, lalo na dahil sa anak kong babae. Sa tuwing tinitingnan ko siya sa edad na 25 araw-araw ay tinatanong ko ang sarili ko ng parehong tanong, kailan ba talaga sisimulan ng batang ito ang sarili niyang buhay? Si Carolina ay naiiba mula pa noong bata. Habang nag-aaral ang ibang bata, nakaupo ang anak ko sa harap ng computer at nanonood ng mga Filipino teleserye. Sa simula, inisip ko na isa lang itong interes. Lahat naman ay may gusto at nalululong sa kung anuman. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalong lumalaki ang pag-aalala ko. Noong high school, ang interes niya sa ibang asignatura ay malayo sa paghahanap ng mga video ng mga sikat na Filipino artista. Kahit sa panahon ng pagsusulit, nakikinig siya sa original Filipino music OPM at nagsasaulo ng liriko. Ano ang mapapala mo sa panonood ng mga iyan? Tanong ko. Ang sagot niya ay laging, Ma, hindi mo naiintindihan kung gaano ito kasaya. Anaftan, istingras kamban. Bumagsak siya sa entrance exam sa universidad ng 2 beses. Hindi lang dahil sa kulang ang paghahanda, kundi dahil sa kawalan ng kagustuhan. Bisperas pa lang ng pagsusulit, nanonood pa rin siya ng Filipino variety show at tumatawa ng masaya. Ang larawang iyon ay sariwa pa rin sa aking isip. Nang magsara ang daan sa universidad, nagsimulang magtrabaho ng part-time ang anak ko. Nagtrabaho siya sa isang coffee shop, nag-ayos ng paninda sa isang tindahan, ngunit bihira siyang tumagal ng 1 buwan. Masyadong maraming customer, masyadong nakakapagod. Hindi niya kinaya ang sobrang aga, masyadong masungit ang amo sa tuwing umaalis siya, iba't ibang dahilan ang binibigay. Napapagod na ako. Ano ang mangyayari sa kinabukasan ng anak ko kung magpapatuloy siya sa ganito? Ang pinakamalaking pag-aalala ko ay wala siyang pangarap. Hindi niya alam kung ano ang gusto niyang gawin, kung paano niya gustong mabuhay. Wala siyang plano. Araw-araw ay nasa bahay lang, nakatutok sa telepono. Isang araw, nag-alok ang katrabaho ko, MA, maganda ang anak ng kaibigan ko. Gusto mo bang ipakilala kay Carolina? Napakinig ako. Anong klaseng tao? Nagtatrabaho sa isang matatag na kumpanya, may sariling bahay, at maganda ang background ng pamilya. 31 taong gulang at may balak ng magpakasal. Sa totoo lang, naisip ko noon na ito na marahil ang huling pagkakataon ng anak ko. Kung makakahanap ng mabuting tao ang anak kong walang kayang gawin, iyon na ang pinakamahusay na magiging resulta. Sige, magkita sila, sabi ko. Naka-schedule ang pagkikita pagkaraan ng 1 linggo. Maingat akong nagsalita sa anak ko. Carolina, may ipapakilala sa iyo ang katrabaho ni Mama. Maganda siyang tao. Gusto mo bang makipagkita? Hindi man lang siya nag-angat ng ulo at sumagot. Ayoko. Bakit? Makipagkita lang. Sabi nila, mabuting tao. Ma, wala akong balak magpakasal. Naiinis ako. Wala kang balak magpakasal? Ano ang balak mong gawin? Ngunit hindi na ako nagsalita pa. Alam kong walang magagawa ang pagpilit. Pagkaraan ng ilang araw, umupo ang anak ko sa harap ko, seryoso ang ekspresyon at sinabing, pupunta ako sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, nagduda ako sa sarili kong pandinig. Ano? Gusto kong manirahan sa Pilipinas? Gusto kong magsimulang muli? Naiisip kong katawa-tawa. Pilipinas? Ano ang gagawin mo sa bansang iyon? Carolina, bakasyon ba ang sinasabi mo? Pwede mo yang gawin sa ibang pagkakataon. Hindi.
Gusto kong lumipat doon, doon manirahan at mag-aral. Tumaas ang boses ko. Ano ang sinasabi mo ngayon? Ang isang tao na walang nagagawang maayos dito, ano ang magagawa sa estrangherong bansa? Ano? Kinagat ng anak ko ang kanyang labi, pinipigilan ang luha. Wala ka naman talagang nagtitiwala sa akin. Magtitiwala? Ano ang nagawa mo? Nabaling ang usapan sa blind date. May makikita kang tao pagkaraan ng 1 linggo. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung tatanggihan mo ito, pagsisisihan mo habang buhay. Ngunit umiling si Carolina. Ma, hindi ko pipiliin ang taong iyon. Pipiliin ko ang pangarap ko. Pangarap? Ano ang pangarap mo? Hindi sumagot ang anak ko. Tiningnan niya lang ako ng may malungkot na mata. Nang gabing iyon, nagreklamo ako sa asawa ko. Kasalanan iyan ng kultura ng Pilipinas. Ang panonood ng teleserye, pakikinig sa OPM, ang mga iyan ang nagpapawala sa kanya ng koneksiyon sa realidad. Bumuntong hininga ang asawa ko. Pero, hindi ba magandang bagay din na may gusto ang anak? Maganda? Kakainin ba niya yan? Nagalit ako. Pakiramdam ko sinisira ng kultura ng Pilipinas ang kabataan, ginagawa silang hindi maintindihan ang realidad at naghahabol lang ng ilusyon. Biktima ang anak ko. Sa araw ng blind date, hindi lumabas si Carolina. Kailangan kong tumawag sa katrabaho ko para magpaliwanag. Pasensya na, biglang nagkasakit ang anak ko. Sa susunod na lang siguro. Kasalanan iyon, ngunit paano ko ipapaliwanag? Hindi ko naman pwedeng sabihin na tumanggi ang anak ko dahil pupunta siya sa Pilipinas. Dismayado ang tono ng katrabaho ko. Sige, pero hindi na madali ang ganitong pagkakataon. Napakaganda talaga ng offer ng anak ng pamilyang iyon. Pagkababa ko ng telepono, kumatok ako sa pinto ng anak ko. Carolina, lumabas ka muna. Lumabas siya, maputla ang mukha at maga ang mata. Bakit hindi ka pumunta sa date ngayong araw? Sabi ko na ayoko siyang makita. Talaga bang pupunta ka sa Pilipinas? Opo. Sumabog ako. Ano ang kabaliwan na yan? Ano ang gagawin mo sa Pilipinas? Paano ka kikita? Saan ka titira? Anong trabaho ang kukunin mo? Kalmado siyang sumagot. Nag-enroll ako sa isang Filipino language center para lalo akong matuto ng Tagalog. Tapos, papasok ako sa universidad. Universidad? Hindi ka nakapasa rito. Hindi ko kaya rito. Pero doon, tingin ko, kaya ko. Ngumiti ako ng may pang-uyam. Magbabago ka ba dahil nagbago ang kapaligiran? Kung saan ka man magpunta, ganyan ka pa rin. Tumulo ang luha ng anak ko. Alam ko ma, iyan ang iniisip mo. Pero gusto kong subukan. Dito, nasasakal ako. Nasasakal? Ano ang nakakasakal sa iyo? Lahat ng ginawa ni mama ay para sa iyo. Iyon ang problema. Lahat ng ginawa mo para sa akin, kaya wala akong kayang gawin. Gusto kong subukan ng mag-isa. Hindi ko maintindihan. Gusto mong gawin ng mag-isa? Wala kang nga nagagawang maayos dito. Ano pang gusto mo? Sige, bahala ka. Pero huwag kang magsisisi. Sabi ko at umalis na sa kwarto. Halos wala kaming usapang mag-ina mula ng araw na iyon. Nag-iisa siyang naghahanda sa kwarto. Ayoko na ring makialam. Isang umaga, pagkaraan ng 2 linggo, may tumigil na taxi sa tapat ng pinto. Lumabas si Carolina na may dalang 2 malaking maleta. Ma, aalis na ako. Kailangan kong magmadali sa airport. Hindi ako nakapagsalita. Aalis na talaga? Pupunta na talaga sa Pilipinas? Bumili ka ng ticket? Opo. Gamit ang sarili kong pera. Hindi ko alam kung kailan siya nag-ipon. Siguro unti-unti niya itong naipon sa mga part-time na trabaho. Carolina, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Mag-ingat ka ba? Pero ang nasabi ko ay, huwag kang magsisisi. Ito ang sarili mong pagpili. Tumango ang anak ko. Alam ko. Hindi ako magsisisi. Umalis ang anak ko sakay ng taxi. Tiningnan ko ang taxi na nawawala sa bintana. Masikip ang dibdib ko. Galit, lungkot, at pag-aalala. Inakbayan ako ng asawa ko. Babalik din yan agad. Kaya ba? Kapag naharap niya ang realidad, babalik agad yan. Gusto ko ring maniwala. Ngunit may bahagi sa puso ko na nag-iisip. Kaya ba niya talagang gumawa ng isang bagay? Hindi. Imposible. Wala siyang kayang gawin dito. Paano pa sa estrangherong bansa? Nang gabing iyon, nagpadala ang anak ko ng mensahe. Ma, nakarating na ako ng ligtas. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung ano ang isusulat. Kinabukasan, nagtanong ang katrabaho ko. MA, ayos na ba si Carolina? Mag-ayos ba tayo ng date ulit sa susunod na linggo?
Umiling ako. Hindi na kailangan. Pumunta ang anak ko sa Pilipinas. Ano? Pilipinas? Hindi makapaniwala ang ekspresyon ng katrabaho ko. Tinalikuran niya ang pagkakataong bumangon ang buhay niya? Oo, nabaliw. Parang sinira ng kultura ng Pilipinas ang mga kabataan. Iyan din ang naisip ko. Lubos na sinira ng kultura ng Pilipinas ang anak ko. Mula ng araw na iyon, nagkaroon ako ng negatibong pananaw sa Pilipinas. Kapag lumabas ang teleserye, pinapatay ko. Kapag narinig ko ang OPM, tinatakpan ko ang tenga ko. Dahil iyon ang lugar na kumuha sa anak ko. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalong lumalaki ang pag-aalala. Ligtas ba talaga ang anak ko? Hindi ba siya mapapahamak? Kumakain ba siya ng maayos? Minsan o 2 beses sa isang buwan lang kami nagko-contact sa video call. Mukhang pagod ang anak ko, ngunit masigla ang boses. Ma, ayos lang ako. Hindi ba mahirap nagtatrabaho habang nag-aaral? Mahirap, pero masaya. Masaya? Hindi ko maintindihan. Ngunit sa mukha ng anak ko, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Lumipas ang mga buwan. Malapit na ang 1 taon. Unti-unti kong kailangang tanggapin na talagang namumuhay ang anak ko sa Pilipinas. Akala ko babalik siya agad, ngunit hindi siya bumalik sa loob ng 1 taon. Ibig sabihin maayos siya. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ako na personal na pumunta at tingnan. Gusto kong makita kung paano namumuhay ang anak ko, kung ayos ba talaga siya. Gusto kong tiyakin sa sarili kong mata. Hindi ako nagtagal sa pag-book ng ticket. Nang makipag-ugnayan ako sa anak ko, tuwang-tuwa si Carolina. Talaga, Ma? Pupunta ka sa Pilipinas? Oo. Gusto kong makita kung ano ang buhay mo. Wow, magugustuhan mo rito, Ma. Susunduin kita sa airport. Magkahalo ang pakiramdam ko. Sa isang banda, masaya akong makikita ko ang anak ko. Sa kabilang banda, nag-aalala ako. Mahirap ba ang buhay niya? Nasa peligro ba siyang sitwasyon? 10:00 ng gabi nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport na iya. Habang naglalakad mula sa eroplano patungo sa Immigration Hall, tumingin ako sa paligid. Ang unang impresyon ay nakakagulat. Napakalaki ng airport at higit sa lahat, malinis. Hindi masama ang airport sa Warsaw, ngunit ibang level ang naiya. Mataas at malawak ang kisame, malambot ngunit maliwanag ang ilaw, at kumikinang sa kalinisan ang sahig. Ang mga karatula ay may English na indikasyon, mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang, nang marinig ko ang Asian country, inisip ko na baka medyo atrasado. Ngunit lubos akong nagkamali. Sa halip, mas moderno at mas organized pa ito kaysa sa anumang airport sa Europa. Pagkatapos ng immigration check at makuha ang bagahe, nandoon si Carolina. Nang makita ko ang anak kong hindi ko nakita sa loob ng 1 taon, nagulat ako. Bagaman medyo payat, mukha siyang malusog. Ang pinakamahalaga, iba ang tingin ng kanyang mata. Noong nasa Poland, laging walang lakas at malabo ang tingin niya. Ngayon, malinaw at maliwanag. Iyon ang mata ng taong may layunin. Ma, tumakbo ang anak ko at niyakap ako. Mahirap ba, Carolina? Niyakap ko rin ang anak ko, ang anak na matagal kong inasam sa loob ng 1 taon. Kumusta ang airport? Malaki, di ba? Oo, malaki at malinis. Hindi ba? Nagulat din ako nang una akong dumating. Lumabas ako ng airport kasama ang anak ko. Nagpasya kaming sumakay ng taxi patungo sa tinutuluyan niya. Sa loob ng kotse, nakatanaw lang ako sa labas ng bintana. Ang night view habang nagmamaneho sa expressway ay maganda. Nagniningning ang mga gusali, maliwanag at malinis ang mga kalsada. Ma, nakikita mo ba? Iyan ang Manila Bay, itinuro ng anak ko. Tumingin ako at nakita ko ang isang malaking baybayin. Ang tulay ay may ilaw at mukhang kahanga-hanga. Wow, ang ganda! Kahit gabi, maraming tao rito ang naglalakad. Talagang ligtas. Nagtaka ko nang marinig ko ang salitang ligtas. Sa Europa, delikado ang maglakad ng mag-isa sa gabi. Iba ba rito? Pagpasok namin sa Maynila proper, lumabas ang mas nakakagulat na tanawin. Matataas na gusali, maraming tao ang naglalakad sa kalsada. Lagpas na ng 11:00 ng gabi, ngunit nakikita pa rin ang mga babaeng naglalakad ng mag-isa. Carolina, ayos lang ba na maglakad ng mag-isa rito sa gabi? Opo. Hindi ako natatakot umuwi ng mag-isa ng 11:00 ng gabi. Talagang ligtas dito. Nakahinga ako ng maluwag. Iyon ang pinakamalaking pag-aalala ko, baka namumuhay ang anak ko sa delikadong lugar. Ngunit sa sarili kong mata, nakita ko na ang Pilipinas ay mas ligtas kaysa sa inaakala ko.
Tumigil ang taxi sa isang maliit na residential area. Ma, ito ang tinitirahan ko. Ang tirahan ng anak ko ay isang maliit na apartment. 4 na palapag na gusali. Sa ikatlong palapag nakatira ang anak ko. Habang umaakyat ako sa hagdan, tiningnan ko ang paligid. Malinis at tahimik na komunidad. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ng anak ko, pumasok kami. Maliit ngunit komportableng studio apartment. Isang maliit na kama, maliit na desk, aparador, at simpleng kusina. Maliit ngunit sapat para sa isang tao. Ayos, malinis at maayos ang pagkakagawa. Totoo iyon, sa Poland, laging magulo ang kwarto ng anak ko. Ngayon, lahat ng bagay ay nasa tamang lugar. Sa desk may nakatambak na libro, lahat ay Tagalog na textbook, aklat sa gramatika, aklat ng bokabularyo, aklat sa pagsulat. Ikaw ba ang nag-aaral ng lahat ng ito? Opo. Tinuturo sa language center. At nag-aaral din ako ng mag-isa. Sa tabi ng laptop, may planner. Pagbuklat ko, siksik ang schedule ng isang araw. Ay 6:30 a.m. gising, 8 a.m. trabaho, ay 6 p.m. uwi, 7 p.m. hapunan, 8 p.m., 11 p.m. pag-aaral. Dalian 4, tulog. Hindi ako makapaniwala. Ikaw ba talaga ang nagsulat nito? Opo, ganyan ang ginagawa ko araw-araw. Kung hindi, hindi sapat ang oras. Noong estudyante siya, pinilit ko siyang gawin iyon. Ngayon, ginagawa niya ito sa sarili niya. Saan ka nagtatrabaho? Nagtatrabaho ako sa isang coffee shop mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. 10 oras ka bang nagtatrabaho sa isang araw? Opo. Mahirap pero ayos lang. Mabait ang amo at maganda ang mga katrabaho. Ang bata na hindi nakatagal ng 1 buwan sa Poland ay nagtatrabaho ng 10 oras araw-araw at nagpapatuloy sa loob ng halos 1 taon. Iba na ang tingin ko sa anak ko. Talagang nagbabago ang tao dahil sa kapaligiran. Kinabukasan alas, asisidyesta ng umaga, talagang nagising ang anak ko. Magaan ang tulog ko, kaya nagising ako sa ingay niya. Ma, pasensya na, naistorbo ba kita? Hindi, ayos lang. Talaga bang gumigising ka ng ganito kaaga araw-araw? Opo, sanay na ako. Naghugas at kumain ng simple ang anak ko at naghanda na siyang umalis. Ma, aalis na ako para magtrabaho. Babalik ako mga alas 6 ng gabi. Sige, mag-ingat ka. Pagkaalis niya, mag-isa akong tumingin sa kwarto. Binuksan ko ang lalagyan ng libro. Lahat ay libro ng Tagalog nobela, sanaysay, aklat aralin. Ang bata na halos hindi nagbabasa sa Poland. Ngayon, puno ang lalagyan ng libro. Tiningnan ko ang aparador. Maayos ang pagkakaayos ng damit. Sa dressing table, hindi marami ang makeup. Sa Poland, bumili siya ng sangkaterbang makeup. Ngayon, essentials lang. Talagang nagbago siya, humanga ako. Ang batang maluho ay naging matipid, ang batang tamad ay naging masipag. Alas 6 ng gabi, bumalik ang anak ko. Mukha siyang pagod, ngunit maliwanag ang ekspresyon. Kumusta ang araw mo? Ayos lang. Naglakad-lakad ako sa paligid at pumunta rin ako sa supermarket. Walang problema na mag-isa ako, hindi ba? Opo, lahat ng tao ay napakabait. Kahit magtanong ka sa English, tutulungan ka. Ngumiti ang anak ko at inilapag ang bag niya. Ma, pagkatapos nating kumain, may papakita ko sa iyo. Ano? May sorpresa ba? Pagkatapos ng hapunan, kinuha ng anak ko ang isang malaking envelope mula sa drawer. Ma, tingnan mo ito. May mga dokumento sa envelope. Dahil Tagalog ang nakasulat, hindi ko maintindihan. Ano ito? Nanginginig ang boses ng anak ko. Admission letter sa isang universidad sa Pilipinas. Nanlaki ang mata ko. Ano? Nakapasa ako sa universidad. International Relations ang kurso ko. Mag-uumpisa ako sa Marso ng susunod na taon. Tumulo ang luha ko. Ang bata na bumagsak sa entrance exam sa universidad ng 2 beses sa Poland, nakapasa sa universidad sa ibang bansa. Carolina, totoo ba? Totoo ba? Opo, nagawa ko. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Magaling! Talagang magaling. Hinaplos din ng anak ko ang likod ko. Ma, pasensya na. Hindi ako nakinig sa iyo at pumunta ako rito. Hindi, pasensya na. Ako ang dapat magpasensya. Hindi kita nakilala. Nagtagal kami sa pagyakap. Pagkatapos naming kumalma, nagtanong ako. Paano mo nagawa? Hindi pa perpekto ang Tagalog mo, paano? Kalmadong ipinaliwanag ng anak ko. Ma, sa totoo lang, naghanda ako ng 1.5 taon bago ako pumunta rito. 1.5 taon?
Nung mukha akong walang lakas sa Poland, nag-aaral ako ng mag-isa para sa Filipino Language Proficiency Test at nag-imbestiga ako tungkol sa application requirements ng mga universidad sa Pilipinas. Nagtrabaho rin ako para mag-ipon ng tuition fee. Hindi ko alam iyon. Ang perang naipon mo noon, ginamit mo rito? Opo, tiket at panggasto sa unang buwan. Pagkatapos nagtrabaho na ako rito para kumita. Nagpatuloy ang anak ko. Pagdating ko sa Pilipinas, nag-aral ako sa Filipino Language Center ng 10 buwan. Araw-araw, nagklase ako, gumawa ng assignment at nag-exam. Bagaman mahirap, ayoko nang sumuko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kahit sabihin ko, hindi ka rin maniniwala. At natakot ako na baka bumagsak ako. Natakot ako na baka mabigo na naman kita. Masakit ang pakiramdam ko. Gaano kahirap ang anak ko na nag-iisa. Carolina, talagang pasensya na. Ayos lang, ma. Masaya ako na maipapakita ko sa iyo ngayon. Nang gabing iyon, marami pang sinabi ang anak ko. Ma, may boyfriend na ako rito. Ano? Nagulat ako. Filipino. Nakilala ko sa language center. Anong klaseng tao? Nagsimula kaming magkaibigan. Magkasama kaming nag-aaral at kumakain. Isang araw, nagtapat siya. Namula ang mukha ng anak ko. Kaya, nagdesisyon kaming mag-date. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Sabi niya, bago ka makapasa sa universidad, mag-date muna tayo ng kaunti at mag-focus ka sa pag-aaral. Susuportahan kita. Kaya talagang nagsumikap ako. Naantig ako. Isang taong talagang nag-aalala para sa anak ko. Kailan ko siya makikita? Magkita tayo bukas ng gabi? Sige, tingnan natin. Kinabukasan ng gabi, nakilala ko ang boyfriend ng anak ko. Ang pangalan niya ay Miguel Reyes, isang Filipino na mas matanda ng 2 taon sa anak ko, 27 taong gulang. Magandang gabi, Mama ni Carolina. Magalang na bumati si Miguel. Marunong siyang mag-Ingles, kaya nakapag-usap kami. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. Opo, talagang masipag si Carolina sa buhay. Marami rin akong natutunan sa kanya. Tiningnan ko si Miguel at gumaan ang pakiramdam ko. Mukhang isang seryoso at tapat na binata. Estudyante ka rin ba, Miguel? Hindi po. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya, tech company. Paano kapag nag-aaral na si Carolina? Magtatrabaho rin ako ng masipag. Kaya, pagkatapos mag-graduate ni Carolina, gusto naming magkasama na gumawa ng magandang kinabukasan. Ang tingin ni Miguel sa anak ko ay napakainit. Naramdaman ko na talagang pinahahalagahan niya ang anak ko. Pauwi na kami pagkatapos kumain. Sinabi ko sa anak ko, nakakita ka ng mabuting tao, di ba? Opo, iyon din ang tingin ko. Mas maganda siya kaysa sa taong iyon. Ngumiti ang anak ko. Ma, kung nakipagkita ako doon, hindi ako magiging ganito ngayon. Bakit? Kung pumunta ako roon, magiging komportable ang buhay ko, pero hindi iyon ang gusto kong buhay. Gusto kong gumawa ng isang bagay sa sarili kong lakas. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng anak ko. Magaling! Tama ang pagpili mo. Nang gabing iyon, may ipinakita ulit ang anak ko na nakakagulat. Isang bank passbook. Ma, tingnan mo ito. Ang balanse sa passbook ay humigit kumulang 120,000 pesos. Hindi malaking halaga, ngunit ito ang perang naipon ng anak ko nang mag-isa sa loob ng 11 buwan. Carolina, ikaw ang kumita ng lahat ng ito? Opo, part-time sa coffee shop at paminsan-minsan translation job pagkatapos ibawas ang tuition fee at panggastos sa buhay. Iyan ang natira. Tumulo ang luha ko. Ang bata na hindi nag-iipon ng pera sa Poland, ngayon ay may ipon sa ibang bansa. Ipinagmamalaki kita. Talagang ipinagmamalaki kita. Ang boses ng anak ko ay puno ng tiwala. Ma, kaya ko na ngayong mabuhay nang hindi ka tinutulungan. Isang boses na hindi ko kailanman narinig sa Poland. Nagtagal ako ng 1 linggo sa Pilipinas. Kasama ko ang anak ko sa pang-araw-araw na buhay. Gumigising ng alas, 6:00 ng umaga, magkasamang kumakain ng almusal. Pag-alis ng anak ko para magtrabaho, hinahatid ko. Pagbalik niya sa gabi, kumakain kami ng hapunan at nag-uusap. Isang gabi, naglakad-lakad kami ng anak ko sa BGC High Street. Bagaman gabi na ng taglagas, maraming tao pa rin sa park. May nagbibisikleta, may nagjo-jogging, may nakaupo sa banig. Ma, ganoon ba kaligtas dito kahit gabi? Walang problema kung mag-isa ang babae. Oo, talaga. Kung sa Poland, hindi ko maiisip iyan. Tumango ang anak ko. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit pinili ko ang Pilipinas. Umupo kami sa upuan at tumingin sa ilaw ng mga gusali. Nagtanong ako sa anak ko, sa totoo lang,
Curious ako, bakit hindi mo nagawa sa Poland pero nagawa mo rito? Nag-isip ang anak ko at seryosong sumagot. Ma, marami akong naisip kung bakit ako nabigo sa Poland. At ano ang naisip mo? Una ang kapaligiran. Sa Poland, lahat ng tao ay tinitingnan ako bilang problema batang tamad. Mga guro, kaibigan at pati na rin ikaw. Sumakit ang puso ko, pasensya na. Hindi, totoo iyon. Iyan din ang pinaniwalaan ko, na ako ay isang bata na walang kayang gawin. Nagpatuloy ang anak ko. Pero pagdating ko sa Pilipinas, walang nakakakilala sa akin. Walang nakakakilala sa nakaraan ko. Kaya, nagawa kong magsimulang muli. Ganoon ba kahalaga iyon? Napakahalaga. Sa Poland, kahit anong gawin ko, nararamdaman ko ang tingin na mabibigo rin niyan. Pero dito, walang tumitingin sa akin ng ganoon. Tinitingnan lang nila ako bilang isang masipag na foreign student. Tumango ako. Pangalawa, nagkaroon ako ng layunin. Sa Poland, wala akong layunin. Pinipilit mo akong mag-aral sa universidad, pero hindi ko alam kung bakit ako pupunta. Pinipilit mo ako magtrabaho, pero hindi ko alam kung bakit ako magtatrabaho. Eh dito? Dito, malinaw. Mag-aral ng Tagalog, pumasok sa universidad, at pagkatapos ng graduate, makahanap ng magandang trabaho. Iyon ang gusto ko. Ang mata ng anak ko ay kumikinang. Pangatlo, ang Tagalog. Sabi mo, nag-aaksaya ako ng oras sa panonood ng teleserye. Nahihiya ako. Pero iyon ang talent ko. Ang Tagalog na aabuti ng 1 taon bago matutunan ng iba, alam ko na ang kalahati. Iyon ang naging strength ko. Kaya pala, lahat ng tao ay may talent, ngunit kailangan ng kapaligiran na makakapag-recognize ng talent na iyon. Sa Poland, walang silbi ang Tagalog, pero dito, iyon ang pinakamalaking sandata ko. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Carolina, talagang pasensya na. Hindi ko nakita ang talent mo. Ayos lang. Alam mo na ngayon, hindi ba? Ngumiti ang anak ko. May pang-apat pa. Sense of responsibility. Sa Poland, lahat ay ginawa ni na papa at mama para sa akin. Pagluluto, paglalaba, pagbibigay ng pera. Mali ba iyon? Hindi mali, pero wala akong kailangang gawin, kaya wala akong sense of responsibility. Pero dito, kung hindi ako gagawa, walang gagawa. Kailangan kong magluto, maglaba, at kumita ng pera. Hindi ba mahirap? Mahirap, talagang mahirap sa simula. Marami akong iniyak, namula ang mata ng anak ko, pero sa proseso na iyon, natutunan ko na ako ang may-ari ng buhay ko. Kung magsusumikap ako, magbabago ako. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Magaling! Talagang magaling! Ma, pakiramdam ko, iba na ako ngayon kaysa ako sa Poland. Hindi na ako ang walang lakas na anak. Ako na ang taong natutong maging self-reliant. Sa sandaling iyon, nag-notif ang telepono ng anak ko. Tiningnan niya ang screen at ngumiti ng mapait. Ma, tingnan mo ito. Ang mensahe na ipinakita ng anak ko ay mula kay Martha M., kaibigan niya noong high school sa Poland. Kilala ko si Martha. Siya ang bata na laging nang aasar sa kanya noong high school. Ang nilalaman ng mensahe ay, Carolina, nakita ko sa social media mo. Pupunta ka na sa universidad sa Pilipinas? Totoo ba? Paano ka nagbago ng ganyan? Ako, wala pa ring magawa rito. Ang inggit ko. Bumuntong hininga ang anak ko. Ma, natatandaan mo? Laging sinasabi ni Martha na wala kang kayang gawin, hindi ka makakapasa sa universidad. Oo, natatandaan ko. Pero ngayon, baligtad. Si Martha nasa Poland pa rin. Ako, naging college student na sa Pilipinas. Magkahalo ang pakiramdam ko. Sa isang banda, naawa ako kay Martha. Sa kabilang banda, ipinagmamalaki ko ang anak ko. Carolina, ano ang isasagot mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanyang, kaya mo rin. Nagsumikap din ako, pero magbabago kapag nagbago ang kapaligiran. Kaya mo rin, Martha. Naramdaman ko ang mainit na puso ng anak ko. Taos-puso siyang nagbigay ng suporta sa kaibigan na nang asar sa kanya. Anak, ang galing mo. Talagang lumaki ka. Dahil sa natutunan ko rito, ang paninisi sa iba ay dahil sa kawalan ng kapanatagan sa sarili. Mahirap din kay Martha. Nang gabing iyon, marami akong naisip. Ang pahayag na nagbabago ang tao dahil sa kapaligiran ay totoo. Ang parehong tao ay maaaring magpakita ng ganap na magkakaibang sarili sa iba't ibang kapaligiran. Naintindihan ko iyon. At ang pinakamahalaga, ang kultura ng Pilipinas ay hindi sumira sa anak ko. Sa halip, iniligtas nito ang buhay ng anak ko. Ang teleserye,
OPM ang mga iyon ang nagbigay sa anak ko ng pangarap, ng layunin. Binuksan ito ang isang bagong daan. Napagtanto ko kung gaano ako naapektuhan ng mga prejudice noong mga nakalipas na panahon. Dumating ang huling araw ng pananatili ko sa Pilipinas. Ang isang linggo ay talagang mabilis lumipas. Pumunta ako sa coffee shop kung saan nagtatrabaho ang anak ko. At binisita ko rin ang gusali ng Filipino Language Center kung saan siya nag-aaral. Nakita ko rin ang mga kaibigan ng anak ko. Mga kaibigan mula sa Pilipinas, Japan, Vietnam, lahat ay gusto ang anak ko. Napakabait talaga ni Carolina. Magaling mag-aral at maganda ang ugali. Nang marinig ko ang sinabi ng kanyang kaibigan, lalo akong nakadama ng pagmamalaki. Bisperas ng pag-alis ko, nagpunta kami ng anak ko sa Binondo, Chinatown para mamili at kumain. Ang kalsada ay puno ng tao. Maliwanag ang ilaw ng bawat tindahan. Ma, masaya rito, di ba? Oo, talagang masigla. Iba sa pakiramdam ng Poland. Tumingin ako sa paligid, humanga sa pagkakasundo ng pinakabagong gusali at tradisyonal na tindahan. Naglalakad ang kabataan at matatanda sa kalye. Ma, iyan ang Pilipinas. Isang bansang kung saan magkasamang namumuhay ang nakaraan at kasalukuyan. Habang kumakain kami, nagtanong ang anak ko, "Kumusta ang Pilipinas? Iba ba sa naisip mo sa simula?" Lubos na iba. Sa totoo lang, inisip ko na medyo atrasado ang Pilipinas. Talaga? Dahil Asian country. Akala ko mas kulang kaysa sa Europa. Pero lubos akong nagkamali. Sa ilang aspeto, mas develop pa kaysa sa Europa. Ngumiti ang anak ko. Iyan din ang naisip ko sa simula. Pero pagdating ko rito, nakita ko na talagang magandang bansa. Lalo na ang kaligtasan ng gusto ko. Isang bansa na hindi ko kailangang alalahanin kahit manirahan akong mag-isa. Oo, kahit gabi, pwedeng maglakad ng mag-isa. Maginhawa ang pampublikong transportasyon. Mabait din ang mga tao. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. "Carolina, taos-puso kong sinasabi, tama ang pagpunta mo sa Pilipinas." Namasa ang mata ng anak ko. "Ma, noong una, hindi mo maintindihan. Bakit ko tatalikuran ang magandang pagkakataong magpakasal para sa Pilipinas?" Bigla akong naging curious tungkol sa lalaking iyon. "Carolina, kumusta na pala ang lalaking iyon na ipapakilala sana sa iyo ni Mama?" Umiling ang anak ko. "Hindi ko alam." "Bakit? Curious ka?" "Sige, mag-iimbestiga ako pagbalik ko sa Poland." Nagpatuloy ako sa pag-uusap. "Ang mahalaga, alam ko na ngayon. Ang gusto mo ay hindi isang matatag na kinabukasan, kundi ang kinabukasan na gagawin mo sa sarili mo. Hindi ang buhay na gagawin ng iba para sa iyo, kundi ang buhay na gagawin mo sa sarili mo." Tumango ang anak ko. At ang kapaligiran na ito sa Pilipinas hindi ka binago. Bagkus, nilabas nito ang potential mo sa loob, ang talent mo, ang passion mo, ang possibility mo na hindi alam ni Mama. Ma, salamat. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat sa hindi pagsuko at pagpunta rito at sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na maintindihan ang pagkakamali ko. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Nagtagal kami sa pagyakap. Kinabukasan ng umaga, paalis na kami patungong airport. Sumama ang anak ko at si Miguel para maghatid. "Ma, umuwi ka ng ligtas, ha?" "Oo. Magpakalusog ka rin. Babalik ako sa Marso ng susunod na taon para sa enrollment ceremony mo, di ba?" "Oo, syempre. Pupunta ako." Magalang ding bumati si Miguel. "Mama, ingat po. Aalagaan ko si Carolina." "Salamat, Miguel. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko." Pagpasok ko sa immigration hall, niyakap ko ulit ang anak ko. "Carolina, mahal kita." "Mahal din kita, Ma. Sinasuportahan ko ang pagpili mo. Ano man ang daan na piliin mo, laging nandito si Mama para sa iyo." "Alam ko." Sa eroplano, naisip ko ang nakarang isang linggo, ang pagbabago ng anak ko, ang hitsura ng Pilipinas, at ang pagbabago ng puso ko. Sa labas ng bintana, nakikita ko ang langit ng Pilipinas. Salamat, Pilipinas. Nagpahayag ako ng pasasalamat sa puso ko. Ang bansang ito, ang kapaligiran nito, ang kultura nito, binigyan nito ang anak ko ng isang bagong buhay. Pagbalik ko sa Poland, nakita ko ulit ang katrabaho ko. "Eme, galing ka sa Pilipinas. Kumusta?" "Talagang maganda. Nakakagulat na bansa. Ayos ba ang anak mo?" "Nakapasa sa universidad. Magiging college student siya sa susunod na taon." Nanlaki ang mata ng katrabaho ko. "Talaga? Hindi siya nakapasa rito?" "Oo, pero nagawa niya roon. Nagbabago ang tao kapag nagbago ang kapaligiran. Nakakamangha."
Kung ganoon, tama lang na hindi siya pumunta sa date. Maingat akong nagtanong, kumusta na pala ang lalaking ipapakilala sana noon? Naging malungkot ang ekspresyon ng katrabaho ko. Ah, ang taong iyon? Nagpakasal na. Pagkatapos hindi matuloy ang date kay Carolina, nakakita siya ng ibang babae pagkaraan ng 1 buwan. Ganoon ba? Masaya ba siya? Ito, narinig ko na hindi maganda ang relasyon nila ng asawa niya. Malaki raw ang pagkakaiba ng personalidad. Nakahinga ako ng maluwag at nahihirapan din ang kumpanya niya. Hindi maganda ang ekonomiya kamakailan at nagkaroon siya ng malaking pagkalugi dahil sa investment. Aba, Diyos ko! Iyan nga, noong panahong iyon akala namin maganda ang offer. Ngayon iniisip ko, grabe, parang may basbas ng Diyos na hindi pumunta si Carolina sa date na iyon. Kinilabutan ako. Kung pumunta ang anak ko sa date na iyon, kung nagpakasal siya, baka namumuhay siya ngayon sa isang malungkot na kasal. Oo, talagang tama ang ginawa niya. Isang biyaya na pinili ni Carolina ang sarili niyang landas. Tumango rin ang katrabaho ko. Kung titingnan mo, baka tadhana iyan. May sarili siyang daan na kailangang tahakin. Pag uwi ko, ikinuwento ko sa asawa ko. Mahal ang lalaking iyon. Nagulat din ang asawa ko. Kung ganoon, malas pala kung pumunta si Carolina sa date. Iyan nga, ang pagpunta ng anak natin sa Pilipinas ay talagang isang napakagandang pagpili. Hindi ba't sabi mo, sinira ng kultura ng Pilipinas ang anak mo? Lubos akong nagkamali. Iniligtas ng kultura ng Pilipinas ang buhay ng anak ko. Ang Tagalog ay talent ng anak ko. Ang kapaligiran na ito sa Pilipinas ang nagligtas sa anak ko. At higit sa lahat, iniligtas ng Pilipinas ang anak ko mula sa isang malungkot na kasal. Pagkatapos, naging mas positibo ang pananaw ko sa Pilipinas. Kapag lumalabas ang teleserye, nanonood ako. Kapag may nakita akong Filipino restaurant, hinahanap ko. Ipinagmamalaki ko ring ikinuwento ang kwento ng Pilipinas sa mga tao sa paligid ko. Ang Pilipinas ay talagang isang napakaligtas na bansa. Hindi mo kailangang alalahanin kahit mag-isa ang anak mo sa gabi. Maganda ang education system ng Pilipinas. Pwedeng mag-aral ang mga foreign students sa universidad. Ang Pilipinas ay lupain ng pagkakataon. Rito, ang pagsisikap ay kinikilala. Sa paulit-ulit kong pagkukwento, naging ambassador ako ng Pilipinas. May ilang kaibigan na ring nag-iisip na papuntahin ang kanilang mga anak sa Pilipinas para mag-aral. MA, curious din ang anak ko sa Asian culture. Ganoon ba talaga kaganda sa Pilipinas? Oo, talaga. Kung may pangarap ang anak mo, ang Pilipinas ay isang lugar na pwedeng makamit iyon. Siyempre, kailangan ng pagsisikap, ngunit susuportahan sila ng kapaligiran. Pagkaraan ng ilang buwan, narinig ko na may 3 kabataang Pulako ang pumunta rin sa Pilipinas para mag-aral ng Tagalog. Ang nanay ng isa sa kanila ay tumawag sa akin. Salamat sa payo mo, MA. Masayang-masaya ang anak ko sa Pilipinas. Sabi niya, natagpuan na raw niya ang gusto niyang gawin. Ang galing! Masaya akong nakatulong ako. Ang anak mo talaga ang nagbukas ng pinto para sa amin. Pinatunayan niya na ayos lang na pumili ng ibang daan. Pagkababa ko ng telepono, naging mainit ang puso ko. Ang kwento ng anak ko ay hindi lang nagbago sa sarili niya, kundi nagbigay din ng pag-asa sa iba. Lumipas ang oras. Si Carolina ay nasa 2nd year na ng universidad. Magaling ang grades niya at sumali pa siya sa International Student Association, aktibong nakikilahok sa mga aktibidad. Sa video call, hindi siya nauubusan ng kwento. Ma, ngayong semester, gumagawa ako ng research tungkol sa cultural exchange sa pagitan ng Poland at Pilipinas. Mukhang interesante. Opo. Gusto kong maging tulay na magkokonekta sa dalawang bansa para mas maraming Polako ang makakakilala sa Pilipinas at mas maraming Filipino ang makakakilala sa Poland. May napakagandang pangarap ka dahil binigyan mo ako ng lakas ng loob. Kung hindi ako nagpumilit noon, hindi ako magiging ganito ngayon. Ngumiti ako. Ikaw ang nagpumilit. Natuto lang si Mama na magtiwala sa iyo. Isang araw, nagpadala ang anak ko ng mensahe. Ma, may sasabihin ako sa iyo. Ano? Nag-propose si Miguel sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Talaga? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, pag-iisipan ko muna pagkatapos ng graduation. Pero sa tingin ko, tatanggapin ko. Sigurado ka ba? Opo, sigurado ako. Si Miguel ang gusto kong makasama habang buhay. Kung ganoon, binabati ko kayo. Pero huwag magmadali. Mag-isip ng mabuti. Alam ko. Salamat.
Pagkababa ko ng telepono, magkahalo ang pakiramdam ko. Kung pumunta ang anak ko sa date na iyon noon, baka nag-divorce na siya ngayon o nakulong sa isang malungkot na kasal. Ngunit pinili niya ang sarili niyang daan at nakita niya ang tunay na pag-ibig. Mahal, sinabi ni Carolina, nag-propose daw si Miguel sa kanya. Oh, maganda yan. Mabuting binata si Miguel. Iyan nga. Mas maganda kaysa sa date na iyon. 100 beses. Dati, galit na galit ka na pumunta siya sa Pilipinas. Ngayon, hindi ba't masaya ka na umalis siya? Tumango ako. Napakasaya. Kung nakinig siya sa akin, gaano siya kasaya ngayon? Kaya, minsan, kailangang matutong bumitaw ang mga magulang. Hayaan ang mga anak na tahakin ang sarili nilang daan. Tama ka. Iyan ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. Ngayon, sa tuwing nagrereklamo ang mga kaibigan ko na wala raw layunin at walang drive ang kanilang mga anak, ibinabahagi ko ang kwento ni Carolina. Ganyan din ang anak ko dati. Pero minsan, ang problema ay wala sa bata, kundi sa kapaligiran. Bigyan sila ng pagkakataon na hanapin ang lugar na bagay sa kanila. Baka doon, mamumulaklak sila. Ang kwento ni Carolina ay naging isang alamat sa aming komunidad. Ang dalaga na itinuturing na walang pag-asa ay nakahanap ng sarili sa Pilipinas at natupad ang pangarap niya. At ako, ang ina na dating tumututol sa anak, ngayon ay naging pinakamasigasig na taga-suporta ng Pilipinas. Sinasabi sa atin ang kuwentong ito na minsan, ang pinakamahusay na pag-ibig ay hindi ang pagpapanatili sa bata sa tabi mo, kundi ang pagbigay sa kanila ng pakpak upang lumipad. Kahit na nangangahulugan iyon ng paglipad sa lugar na 8,000 kilometro ang layo, kahit na nangangahulugan iyon ng pagharap sa hindi alam at kawalan ng katiyakan. Dahil sa ganitong paraan lamang nila matatagpuan ang tunay na sarili at mamumuhay ng ayon sa gusto nila. At ang Pilipinas, ang magandang islang ito, ang nagbigay sa anak ko ng pagkakataong iyon. Binigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli, ng pagkakataong lumaki, ng pagkakataong matupad ang pangarap. Para rito, magpakailanman akong magpapasalamat. Ito ang aming kwento. Isang kwento tungkol sa lakas ng loob, paglago, at pangalawang pagkakataon. Isang kwento tungkol sa pag-unawa sa kultura sa pagitan ng ina at anak. At ang pinakamahalaga, isang kwento tungkol sa pagtitiwala at pagpapakawala. Sa orihinal na teksto, nagtapos ang kwento sa muling pagbisita para sa enrollment ceremony. Panatilihin natin ang kwentong ito na tinitiyak na ang haba ay katumbas. Dumating na sa wakas ang Marso ng susunod na taon. Nag-book ako ulit ng tiket patungong Pilipinas para dumalo sa enrollment ceremony ng anak ko. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon din ang asawa ko na sumama. Mahal, magiging college student na ang anak natin. Kailangan nating makita iyan. Oo, siyempre. Sa eroplano, naisip ko. Akala ko, tinalikuran ng anak ko ang pagkakataong bumangon ang buhay niya. Ngunit siya mismo ang gumawa ng mas malaking pagkakataon. Ang pagtupad ng sarili niyang pangarap ay mas malaking pagbabago sa buhay kaysa sa pagiging manugang ng isang mayaman, at ang lahat ng iyon ay naging posible sa Pilipinas. Ang pangarap na natagpuan sa Pilipinas, ang tiwala sa sarili na nawala sa Poland, ang walang lakas na anak ay natutong maging self-reliant sa Pilipinas. Ang lahat ng ito ay salamat sa bansang ito, ang Pilipinas. Pagdating namin sa NAIA, sumalubong sa amin si Carolina at si Miguel. Ma, pa, tumakbo ang anak ko at niyakap kami. Ang anak kong hindi ko nakita sa loob ng 1.5 taon ay mukhang mas mature. Handa na para sa enrollment ceremony? Opo, handa na lahat. Masayang-masaya ako na dumating kayo, Ma. Sa araw ng enrollment ceremony, nakita ko ang anak ko na nakasuot ng university uniform, nakatayo kasama ng iba pang freshmen, na puno ako ng pagmamalaki. Ang bata na walang pangarap at layunin sa Poland, ngayon ay isang marangal na college student. Carolina, tinawag ko ang anak ko. Kumaway siya at ngumiti ng masaya. Ngayon, maari mo nang tahakin ang buhay na gusto mo, sabi ko sa puso ko. Ano man ang piliin niyang kinabukasan, magaling si Carolina. Pinatunayan na iyan ng kapaligiran ng Pilipinas at ng sarili niyang pagsisikap. Pagkatapos ng enrollment ceremony, naglakad-lakad kaming tatlo kasama si Miguel sa Maynila. Pumunta kami sa Mall of Asia, umakyat sa Intramuros at kumain ng iba't ibang street food sa Quiapo. Nang makita ko ang anak ko na nagpapakilala sa Pilipinas ng may tiwala na puno ng damdamin ng puso ko. Ma, napakasarap ng halo-halo na ito. Kailangan mong tikman. Ang buko juice ang pinakatanyag na inumin sa Pilipinas.
Ang anak ko ay ganap ng Filipino expert. Isang hapon, pumunta kami sa campus ng universidad kung saan nag-aaral ang anak ko. Napakalaki ng campus at puno ng berdeng puno. Nakaupo ang mga estudyante sa damuhan, nagbabasa at nag-uusap. Carolina, dito ka na talaga mag-aaral? Opo, excited na ako. Habang tinitingnan ko ang campus, naisip ko, ano kaya kung pumunta ang anak ko sa date na iyon? Baka namumuhay siya sa Poland sa isang buhay na mukhang matatag sa labas, ngunit walang laman sa loob. Baka nagsisisi siya araw-araw, iniisip. Kung pumunta ako sa Pilipinas noon, ngunit pinili ng anak ko ang lakas ng loob. Pinili niya ang hindi tiyak na kinabukasan sa halip na ang garantisadong seguridad. Tama ang pagpili na iyon. Carolina, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano po? Noong tumanggi ka sa date at piniling pumunta rito, galit na galit si Mama. Akala ko, tumatakas ka sa realidad at humahabol ka sa isang ilusyon. Nakinig ang anak ko. Pero alam ko na ngayon, hindi ka tumatakas, naghahanap ka. Naghahanap ka ng tunay mong sarili. Naghahanap ka ng buhay na gusto mo. Mas matapang ka kaysa kay Mama. Noong edad ni Mama, sumunod lang ako sa sinabi ng mga magulang ko. Pinili ko ang ligtas na daan, pero pinili mo ang sarili mong daan. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Ipinagmamalaki ka ni Mama, hindi dahil nakapasa ka sa universidad, kundi dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob na panagutan ang sarili mong buhay. Tumulo ang luha ng anak ko. Ma, salamat. Malaking bagay sa akin ang pag-unawa mo. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagturo kay Mama ng isang mahalagang aral. Nang gabing iyon, sa kwarto ng hotel, sinabi sa akin ng asawa ko, nagbago ka. Dati, laging nag-aalala ka at gusto mong kontrolin ang lahat. Pero ngayon, natuto kang bumitaw. Ngumiti ako. Ang anak ko ang nagturo sa akin. Minsan, ang pagbitaw ang pinakamahusay na pag-ibig. Lumaki na si Carolina at lumaki ka rin. Iyan nga. Ang biyahe na ito sa Pilipinas ay hindi lang nagpabago sa anak ko, nagpabago rin ito sa akin. Pagkatapos ng 2 linggo sa Pilipinas, kailangan ko nang bumalik sa Poland. Sa pagkakataong ito, hindi na ganoon kasakit ang pamamaalam. Dahil alam kong ayos ang anak ko. At pwede kaming mag-usap anumang oras. Sa airport, niyakap ako ng mahigpit ng anak ko. Ma, salamat sa pagdating. Mas lumakas ako dahil sa suporta mo. Mag-ingat ka. Tumawag ka anumang oras kung may problema. Opo, ingat din sa kalusugan mo, Ma. Lumapit din si Miguel para magpaalam. Papa, Mama, salamat po, aalagaan ko si Carolina. Miguel, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak namin. Magpakasaya kayo. Pagkatapos ng check-in, lumingon ako at tiningnan ng anak ko at si Miguel magkahawak kamay kumakaway sa amin. Ang larawang iyon ay nakaukit ng malalim sa puso ko. Pagbalik ko sa Poland, nagtanong ang mga kaibigan ko tungkol sa Pilipinas. MA, narinig ko, nag-aaral daw ang anak mo sa universidad sa Pilipinas? Oo, nakapasa siya sa isang universidad sa Pilipinas. Magaling! Wow, ang galing! Anong klaseng lugar ang Pilipinas? Sa tuwing tinatanong ako, detalyado kong ipinapakilala ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang napakamodernong bansa. High-tech, maginhawa ang transportasyon, ang pinakamahalaga, ligtas, at napakabait na mga Filipino, napaka-friendly sa mga foreigner. Maganda rin ang education system ng Pilipinas, tinatanggap ang diversity at nagbibigay ng maraming pagkakataon sa mga foreign student. Ang pinakamahalaga, ang Pilipinas sa isang lugar na nagbibigay ng pagkakataon sa kabataan. Kung magsusumikap ka, kikilalanin ka. Habang nagsasalita ako, napagtanto ko na naging advocate ako ng Pilipinas. May ilang kaibigan na ring nag-iisip na papuntahin ang kanilang mga anak sa Pilipinas para mag-aral. MA, curious din ang anak ko sa Asian culture. Ganoon ba talaga kaganda sa Pilipinas? Oo, talaga. Kung may pangarap ang anak mo, ang Pilipinas ay isang lugar na pwedeng makamit iyon. Siyempre, kailangan ng pagsisikap, ngunit susuportahan sila ng kapaligiran. Pagkaraan ng ilang buwan, narinig ko na may 3 kabataang Polako ang pumunta rin sa Pilipinas para mag-aral ng Tagalog. Ang nanay ng isa sa kanila ay tumawag sa akin. Salamat sa payo mo, MA. Masayang-masaya ang anak ko sa Pilipinas. Sabi niya, natagpuan na raw niya ang gusto niyang gawin. Ang galing! Masaya akong nakatulong ako. Ang anak mo talaga ang nagbukas ng pinto para sa amin. Pinatunayan niya na ayos lang na pumili ng ibang daan. Pagkababa ko ng telepono, naging mainit ang puso ko.
Ang kwento ng anak ko ay hindi lang nagbago sa sarili niya, kundi nagbigay din ng pag-asa sa iba. Lumipas ang oras, si Carolina ay nasa second year na. Magaling ang grades niya at laging may kwento sa video call. Ngayong semester gumagawa ako ng research tungkol sa cultural exchange sa pagitan ng Poland at Pilipinas. Mukhang interesante. Opo, gusto kong maging tulay na magkokonekta sa dalawang bansa para mas maraming Polako ang makakakilala sa Pilipinas at mas maraming Filipino ang makakakilala sa Poland. May napakagandang pangarap ka dahil binigyan mo ako ng lakas ng loob. Kung hindi ako nagpumilit noon, hindi ako magiging ganito ngayon. Ngumiti ako. Ikaw ang nagpumilit. Natuto lang si Mama na magtiwala sa iyo. Isang araw, nagpadala ang anak ko ng mensahe. Ma, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano? Nag-propose si Miguel sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Talaga? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, pag-iisipan ko muna pagkatapos ng graduation. Pero sa tingin ko, tatanggapin ko. Sigurado ka ba? Ma, sigurado ako. Si Miguel ang gusto kong makasama habang buhay. Kung ganoon, binabati ko kayo, pero wag magmadali. Mag-isip ng mabuti. Alam ko, salamat. Pagkababa ko ng telepono, magkahalo ang pakiramdam ko. Kung pumunta ang anak ko sa date na iyon noon, baka nag-divorce na siya ngayon o nakulong sa isang malungkot na kasal. Ngunit pinili niya ang sarili niyang daan at nakita niya ang tunay na pag-ibig. Mahal, sinabi ni Carolina, nag-propose daw si Miguel sa kanya. Oh, maganda yan. Mabuting binata si Miguel. Yan nga, mas maganda kaysa sa date na iyon 100 beses. Dati, galit na galit ka na pumunta siya sa Pilipinas. Ngayon, hindi ba't masaya ka na umalis siya? Tumango ako. Napakasaya. Kung nakinig siya sa akin, gaano siya kasaya ngayon? Kaya, minsan, kailangang matutong bumitaw ang mga magulang. Hayaan ang mga anak na tahakin ang sarili nilang daan. Sinasabi mo, iyan ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. Ngayon, sa tuwing nagrereklamo ang mga kaibigan ko na wala raw layunin at walang drive ang kanilang mga anak, ibinabahagi ko ang kwento ni Carolina. Ganyan din ang anak ko dati. Pero minsan, ang problema ay wala sa bata, kundi sa kapaligiran. Bigyan sila ng pagkakataon na hanapin ang lugar na bagay sa kanila. Baka doon, mamumulaklak sila. Ang pinakamahalaga, magtiwala ka sa kanila, kahit mukhang hindi makatuwiran ang kanilang pagpili. Ang kwento ni Carolina ay naging isang alamat sa aming komunidad. Ang dalaga na itinuturing na walang pag-asa ay nakahanap ng sarili sa Pilipinas at natupad ang pangarap niya. At ako, ang ina na dating tumututol sa anak, ngayon ay naging pinakamasigasig na taga-suporta ng Pilipinas. Sinasabi sa atin ng kwentong ito na minsan, ang pinakamahusay na pag-ibig ay hindi ang pagpapanatili sa bata sa tabi mo, kundi ang pagbigay sa kanila ng pakpak upang lumipad. Kahit na nangangahulugan iyon ng paglipad sa lugar na 8,000 kilometro ang layo. Kahit na nangangahulugan iyon ng pagharap sa hindi alam at kawalan ng katiyakan. Dahil sa ganitong paraan lamang nila matatagpuan ang tunay na sarili at mamumuhay ng ayon sa gusto nila. At ang Pilipinas, ang magandang islang ito, ang nagbigay sa anak ko ng pagkakataong iyon. Binigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli, ng pagkakataong lumaki, ng pagkakataong matupad ang pangarap. Para rito, magpakailanman akong magpapasalamat. Ito ang aming kuwento, isang kuwento tungkol sa lakas ng loob, paglago at pangalawang pagkakataon. Isang kuwento tungkol sa pag-unawa sa kultura sa pagitan ng ina at anak. At ang pinakamahalaga, isang kuwento tungkol sa pagtitiwala at pagpapakawala.